ako? Hindi nga nila ako pinakain, tapos ginamit pa nila ako. Maraming lalaking gumamit sa akin. Matapos ang matagumpay na operasyon ng bitag at operatiba ng Pasay City Police, isang report ang nakaabot sa bitag tungkol sa isang kaso ng kidnapping. Isang katulong umano ang kinidnap. Nagkaroon ng interes ang bitag sa kaso. Dahil sa pagkakataong ito, ang mismong biktima ang nakikipagnegosasyon sa amo at kapatid na kinidnap. July 12, 2004, mga bandang alas 5 ng hapon yun. Pumunta rito personally si Rhea F. At inire-report nga niya na yung katulong daw niya ay nawawala. 800,000 pesos ang hinihingi umanong ransom ng mga kidnappers kapalit ng katulong na si Sheila. Noong araw ding yun, alas 6 ng gabi, napagkasundo ang makipagkita mga kidnappers umano sa isang fast food chain sa Guadalupe. Doon daw ibibigay ang ransom kapalit ng paglaya ng katulong na si Sheila. Alas 5 pa lang ng hapon, nagtungo na ang advance party ng mga operatiba sa area. Pumwesto na rin ang kapatid ni Sheila malapit sa pinto. Dala ang marked money na 800,000 pesos. Hinihintay ang umano'y kumidnap sa kanyang kapatid. Saktong alas 8:30 ng gabi, dumating si Sheila kasamang isang kaibigan umano nito. Hindi na pinatagal pa ng mga operatiba at agad nilapitan ang mga ito. At agad na dinala sa presinto ng Pasay Police Station. Pagdating sa presinto, napagkasundo ang paghiwalayin sila Michelle at Sheila. Pakinggan ang kwento ni Sheila tungkol sa pagkakakidnap umano sa kanya. Ano pa bang dapat kong gawin para paniwalaan niyo ako? Hindi nga nila ako pinakain, tapos ginamit pa nila ako. Maraming lalaking gumamit sa akin, kahit ipandoktor niyo pa ako. Alam niyo namang ginamit ako, bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Parang baliw na ako nung umuwi. Hindi nakita ko ng kaibigan ko, wala na nga akong kapera-pera. Medical legal ka ng police. Kaya ko po. Pero ang mismong kapatid ni Sheila ayaw maniwala sa kwento ng kanyang kapatid na umano'y nakidnap. Hindi ako naniniwala sa kapatid ko na hinidnap siya ng talagang mga kidnappers talaga na yung mga totoong kidnappers. Kasi bakit ganon? Kung sinabi nila sa akin na kailangan nila ng pera, tubusin kong babae ito, dapat kinuha na nila kagad yung 800,000. Doon ako nagtataka, nalilito ako, bakit hindi nila kailangan yung 800,000 agad-agad? Bibigyan pa kami ng mahabang panahon. Nang tanungin ng bitag si Sheila kung paano siya napunta sa kaibigan niyang si Michelle. Sa farms ka? Isang araw. Ba't ka naglalakad sa farms? Hindi ko na po alam kung ano gagawin ko eh. Ba't ka naglalakad? Binaba ka ng kidnapper, pinakawalan ka. Paano pinakawalan yung mic? Pinababa po ako dun. Tapos Pinababa saan? ako ng TV. Pinababa saan? Farmers po. Saan? Pinababa saan? Ano? Piniplit ka ng mic? Nilagay ka sa sako? Nilagay ka sa bisikleta? Sa kariton? Pinababa lang niya ako. Pinababa saan? Yung sa kanya eh. Yung sa dyan. Minsan pila. Nakaupo ka sa hagdan. Maliwanag pa. Maliwanag pa ba? Madilim na? Alam ko, bumaba ako sa sakyan. Maliwanag lang. Baka lang, parang nahihilo na ako. Maliwanag, nahilo ka na. Pero nang makausap ng bitag si Michelle, tila magkaiba na sila ng sinasabi. Nakatayo, nakahiga, nakahilata, lalakad-lakad. Ano? Sa 7 na. Mapapansin magkaiba ang pahayag ni na Sheila at Michelle. Sa kalagitnaan ng pagtatanong ng bitag kay Michelle, biglang nag-text ang sinasabi ni Sheila na nagpatakas sa kanya at nagbaba sa kanya sa farmers si Mark. Nakilala po niya sa Saan? farmer. Si Mike kidnapper, di ba? Mark? Farmers ka. Kidnapper? Nakita mo na si Mark? Daw niya sa farmer siya eh. Sana. Nagtaka nga ako ngayon, di ba sabi po niya sir kanina na kidnapper yung si Mark? Si Mark ang sinasabi, sasabihin ko na sa'yo. Si Mark ang sinasabi niya, kidnap sa Lalaki na kanya. sa kanya. Hindi po yung Si totoo. Mark ang tumulong sa kanya. Eh, hindi po yung totoo sir. Si Mark ang, eto ha,
Si Mark ang nagbaba sa kanya sa van, 2 beses siya ginamit, pagkatapos doon mo siya nakita. Nung sino? Dito, nagduda na ang bitag. Unti-unti nang lumilinaw ang hinala ng mga pulis na walang nangyaring kidnapping. Nang maipit si Sheila sa sunod-sunod na tanong ng bitag, pakinggan ang mga susunod niyang pahayag ang pag-amin ni Michelle. Buwan niya, punta niya kay Timar. Ito. Sabi niya sa akin, nakipagkita siya doon sa Mr. daw pangalan. Tapos, nagkita daw sila talaga doon. Nagkita sila doon. So walang kidnapping. Wala. Ransom Ewan ko, mga kataranduan niya kasi ginagamit niya yung cellphone niya. Tapos, Kasi mo sa 800,000 pesos. Ikaw. siya lang po. Siya. Wala ko nalaman. Kasi ikaw. Hindi ikaw. Siya lang. Wala. Sino ba Gusto niya ipalabas daw na kinikidnap siya. Kidnap. Okay. para magkapera. Kanino mapupunta yung pera? Hindi ko po alam. Basta Hindi, kanina sa palagay mo, kung may 800,000, sino po? Kanino mapupunta yung pera? Sa kanya daw po. Posible. Bibigyan ka ba daw ng Tapos pera? ako, Magkano ang partida? babalaguan daw po niya. Magkano? Anong balato? Hindi, may balato eh. Ikaw kaibigan mo sa'yo. Nakatira ka sa akin. Pinatira mo sa'yo. Mga magkano ang balik sa'yo. Sa pagpapatira sa'yo. Ikaw sa palagay mo. Balato. Magkano balato? Ate daw. Ate daw. Ate daw. Pati kayo. Pero si Sheila, tuloy pa rin ang kanyang kasinungalingan. Hindi ko na nakatira sa... Ako na. Sisinungaling ka naman, sisinungaling ka. Yan ang magpapakulong sa'yo dahil isinulaban sa'yo. Magsabi ka ng totoo. Bigang yun, nagagalit sa'yo. Sa labas, kinakanta ka, sinusumbong ka. Sinusumbong ka, titingin ka sa akin. Nagagalit sa'yo, umiiyak sa galit sa'yo dahil ginamit mo siya. Galit Siguro sa akin? nagka-interest. Mag-usap mo na kami. Ano ba kayo? Pulis ka. Wala ka doon sa labas. Hindi na to. Hindi, wala na to sa bahay-bahay ka. Hindi na obra yan. Wala na yan. Bandang huli, napilitan na rin si Sheila na umamin. Yan, nagsalita ka na. Shit. Nga? Totoo? Ano? Gawa-gawa mo na Gawagala yan? ba? Anong motibo mo? Gagawin mo kung maliw? Shit. Gusto naman ako ng Michelle eh. Bakit kanya inutusan? Gusto ko naman ng GL na yun sa malaking tao. Oh, bakit? Sinong GL na yun? Yung kasama niya. Anong kasama? Boyfriend niya yun? Oo. Bakit daw? Tapos, tatakbutin mo lang kami 800,000, ikaw lang pala yun? Walang hiyakin, kapatid ka. Hindi nga ako si Michelle na nag-text, hindi ka nawala sa akin. Ako din, hindi ko alam anong gagawin ko. Ano sasabihin ko? Hindi ka man lang nag-text. Puro ka ng, ate, pinagbubuga ako. Nire-rape, ay sinasaktan ako, kunin mo na ako dito. Ganun ba yun siya? Gagawin mo akong tanga? Baliw? Yun lang pala isusukli mo sa amin. Nagdesisyon na lang ang kapatid ni Sheila na si Nida kung ano ang dapat gawin sa kanyang kapatid. Sinabi ko na kay mama, makita kay pakulong kita. Para sa paalam na ako, bahala ka. Maging ang amo ni Sheila na si Rita ay desidido din na sampahan ang kaso ang kanyang katulong dahil sa ginawang panloloko sa kanila. Filing a complaint against them. We're sort of mad because kind of frustrated and very disappointed. Babala ng bitag sa mga amo na kumukuha ng katulong. Huwag basta-basta magtitiwala